37 years old, isang construction worker from San Mateo, Rizal. Hello? Hello po. Hi, good evening. Good evening po. Lakas pa natin ang boses natin. Good evening po. Kamusta po? Okay lang naman po. Kumain po tayo? Opo naman. Kasi parang kulang sa energy eh. Okay ka naman? Okay naman po. Ganda ng boses mo. Parang ang gwapo-gwapo mo. Gwapo ka ba? Hindi naman po. At least aminado. Diba? Tsaka honest, umamin agad-agad. Bakit mo naman sinasabi yung sarili mo, hindi ka gwapo? Humble ka lang eh. Alam nyo, minsan yung mga gwapo talaga, sila pa yung nagsasabing hindi sila gwapo. Kagaya nitong caller. Sino kamukha mong artista? Hindi ko po alam. Ba't parang malungkot ka? Ayaw mo ba akong kausap? Gustong gusto po. Bakit ganyan ka? Okay lang po ako. Pwede ba lakas mo yung voice mo? Okay lang po ako. How old? 37, no? Opo. At sa construction ka nag-work. Anong work mo sa construction? Finishing carpenter po. Ano po? Finishing carpenter. Finishing Carpenter. carpenter. Oo, wow. Dati nung bata ako, pangarap ko magkaroon ng asawa na carpenter. Hindi ko alam kung bakit. Para kasi di ba nung mga bata tayo, yan yung mga alam nating work. Doctor, carpenter, bombero, teacher. Yun ang mga alam natin nun eh. Jonathan, okay ka lang talaga? Okay lang po. Kinakabahan ka ba? Medyo po. Kasi kung kinakabahan ka, tatanggalin natin yung kaba mo. Sige po. Kaya mo kaya to? Kaya po. Sigurado? Opo. Okay, ready ka na ba? Ready na. Sigurado ka? Ready, Okay, ready. isang malalang buntong hininga. Ganito, oh. Ay, oh yeah. Ay. Nakaluwag na ng maayos. Hindi yun eh, isa pa. Medyo, hindi malala yung buntong hininga mo. Kailangan malalang malala, ganito. Ay, Ay. Ngayon naman, susundan mo na mga gagawin ko. Ah. Oh. Oh. Oh, la la la. Oh, la la la. Oh, na na na. Na na na. Oh, yeah. Oh, yeah. Baby, come on. Baby, come on. Oh. Oh. Okay ka na? Okay lang. I love it. Dahil okay ka na, pwede na siguro natin simulan ang storya mo. Pwede na, pwede na. Alright, sige, lakas natin boses natin ha. Opo. Okay, let's do this. Mula po siya sa San Mateo, Rizal nga, 37 anyos at ready na siya mag-share kung ano man ang meron sa kanya. Pakinggan natin siya. Ano bang meron sa'yo? Makikinig kaming lahat. Nagkahiwalay lang po kami ngayon. Pansamantala siguro. Sino po ito? Aso niyo po ba ito? Ayusin po natin. Sino? Asawa ko po. Ay, may asawa ka na? Opo. Nilalandi-landi pa kita. May asawa ka na pala. Okay, gano'n na kayo katagal kasal? 8 years na po. May anak po tayo? 3 po. Alright. Nagkaroon kayo ng pagtatalo? Maaari po. O sige, kwento mo sa akin para maintindihan ko. Kasi po, ganito po yun eh. Nag-away kami dahil nga, sabi niya sa akin, pinayagan ko siya, pinapayos ko sa birth certificate ng anak niya. Yung isang beses. Tapos, pinalakad ko siya. Nagpunta siya sa Laguna, sa kapatid niya. Tapos sabi niya sa akin, di raw siya uuwi. Doon daw siya matutulog sa kapatid niya. Kaso, sinupresa ko siya. Pumunta ako sa kapatid niya, wala siya. Ngayon tinatanong ko kung nasaan siya. Sabi niya, nandun daw siya sa kapatid niya. Sabi ko sa kanya, nandito ko sa kapatid na sinasabi mong tutulugan niya. Wala naman siya. Tapos, okay lang sa akin. Sabi niya sa akin, doon daw siya natulog sa isang kapatid niya. Sabi niya yan. Pinalipas ko, okay lang. Tapos, pangalawang beses, bumalik uli siya. Para ayusin uli yung birth certificate ng anak ko. Naulit na naman. Sabi niya sa akin, doon daw siya matutulog sa kuya niya. Tinawagan ko asawa ng kuya niya, wala daw siya doon. So, hinanap mo ulit siya? Hinahanap ko, pinagtanong ko, wala rin siya doon. Tapos sabi niya sa akin, nandun daw siya sa kaibigan niya. Kaya ako nagalit sa kanya. Oo. Kaya kami naghiwalay. Kailan kayo naghiwalay? Mga magto 2 weeks na po ngayon. 2 linggo na. Opo.
Ano sinabi niya? Saan daw siya natutulog? Ba't niya sinasabing nandun siya sa mga kapatid niya pero wala naman siya doon? Nasa kaibigan daw po niya, yung huling sabi niya sa akin. Bakit hindi mo siya pinuntahan doon sa kaibigan na sinasabi niya? At saka bakit kailangan aayusin ang birth certificate? Buong araw ba yan? Bakit kailangan makitulog pa sa Yun kaibigan? nga po, ginagagalit ko eh. Bakit po kailangan ang munisipyo hanggang alas 5 lang? Sabi niya, doon daw siya matutulog sa kapatid niya. Wala naman siya. Tapos nung kinausap ko siya nung huli, nag-aaway na kami, sabi niya, doon siya natulog sa kaibigan niya. Hindi naman tama yun, di ba? Napakasakit sa akin. Yun lang naman gusto ko, tiwala lang. Eto ba ngayon lang ba nagkaganito tong asawa mo? Ngayon lang po. Kailan nagsimulang magkaganyan siya na lagi siyang umaalis? Kung kanino sinasabing natutulog pero wala naman Hindi doon. naman po siya lagi umalis. Kaya ako lang po siya pinaalis kasi may naasikaso pong birth certificate ng anak ko. Pero hindi kasi... okay. Nag-start yan nung inutusan mo siya mag-asikaso ng birth Opo, certificate. nasa Cavite po kami, doon ko pinang-permi eh. Ngayon, nasa Laguna, doon kasi pinanganak yung anak ko kasi nagtira ako doon eh. Doon kami nagtira 2 taon. Doon pinanganak yung anak ko. Hindi na certificate kasi mag-aaral na nga. Kailangan birth certificate, doon nagsimula. Kailan mo ba yan pinaayos pa sa kanya? Anong buwan pa ito? Ito lang po mga wala pa naman po 1 buwan ngayon. Ngayong June lang din. Opo, ngayon yun lang po. Yun naman pala. Hindi naman pala siya talaga ganyan. At kaya lang, siguro napapagod ng umuwi, ano? Baka naman talagang may mga tinutulugan na lang siya dun sa Cavite nga ba to? Sa Laguna po siya, nakagaayos. Baka may, di ba? Uuwi pa siya ng San Mateo from Laguna. Ang hassle naman kasi nun. po, ate, nasa Cavite po ako nakapirmi dati. Kararating ko lang po dito sa San Mateo eh. Sa Cavite po ako nakapirmi. Ba't ka na nandyan ngayon sa San Mateo? Dito po trabaho ngayon eh. Hindi ko naman po pwede. Mga po anak kaya. mo nasa Cavite? Opo, malayo po sa kaya po ang hirap. Laguna Cavite, hindi ba parang malayo rin yan? Layo po. Baka nga may tinutulugan lang dun sa Laguna. Buti nga po kung nasa kapatid niya. So nag-iisip ka ng masama sa kanya? Yun nga Kasi hindi po. siya nagsasabi ng totoo. Pero sabi po niya sa akin, ako daw po mahal niya. Yun ang nagtatalo po sa isip ko eh. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Paniniwalaan ko po ba siya? Na tama dahilan niya sa akin. Okay, nagtalo kayo 2 weeks ago. Anong nangyari dun sa pagtatalo niyo? Ano napag-usapan niyo? Ayun po, umuwi na po siya sa nanay niya, nasa Quezon siya. Ano ito, naghiwalay na kayo? Kasi dinalis ko po siya eh. Ikaw ang nagpalaya sa kanya. Masama po kasi loob ko. Ano sinabi mo? Sabi ko, umalis na siya. Kasi hindi ko kaya, niloloko niya ako. Ikaw ba, confirm mo na niloloko ka? Hindi ko nga, yun nga po ang problema sa akin eh. Hindi ko nga po nahuli, pero sana, ang kinakasama ko lang po ng loob. Kasi sinabi niya, nasa kapatid niya siya. Tapos nahuli ko ng ulang beses. Pinagbigyan ko, nakalusot, sige, nasa kapatid niya. Yung pangalawang lakad, yung huli dahil nasa kapatid niya. Tapos tinawagan ko ang kapatid niya, yung asawa, wala naman daw siya doon. Ano, iisipin ko kaya? Okay. Napakasakit po sa akin. Jonathan, Opo. hindi ko sa pinagtatanggol yung asawa mo, ano? Pero, masama naman talagang magsinungaling na bakit kung talaga nandun siya sa kapatid niya, bakit niya pa kailangan magsinungaling, di ba? Yun nga. Or kung doon siya makikitulog sa kaibigan niya, Yun nga po. sana doon na lang problema din niya sabihin. Hindi ko alam kung bakit sinasabi niya na doon siya sa kapatid niya. Siguro para isipin mo, wag ka na mag-alala. Pero doon siya nakikitulog malamang sa baka isa sa mga kumari lang niya, na close niya. Yun nga po ang problemang isa eh. Wala akong kilala ng kumari niya, yung kaibigan niya, ka-close na close niya eh. Sino bang tao ang nasa Laguna na pwedeng tulugan ng asawa mo? Kapatid po niya, Wala nang iba pa. wala na po akong alam na iba. Textmate, yun po, textmate. May textmate siya na taga Oo, Laguna. yun po. Paano mo nalaman? Di, nahuhuli ko po minsan. Paano mo nalaman na taga Laguna yung textmate ng Yun misis nga mo? po, hindi ko nga po alam na taga Laguna. Basta alam mo na meron siyang textmate. Opo. Paano mo nalaman to? Nakita mo mismo? Kasi po nahuli ko siya pagkasama ko siya sa bahay. Pagka tumutunog cellphone niya, bilis niya dinadampot, pinababa niya, ini-erase niya agad. Hindi niya pinababasa sa akin. Natanong ko kung sino nag-text. Nagkamali lang daw ng cell. Kailan pa nahumaling sa pakikipag-text yung asawa mo? Pagbula lang po, nagka-cellphone siya. Kailan to? Siguro, wala pa naman po sigurong mga 3 to 4 months. Okay. Well, actually,
wala ka pa rin kasing matibay na ebidensya na meron siyang ginagawang masama o may lalaki siya eh. Oo nga po. And I'm sure, nasa na mga anak mo ngayon? Nasa akin po. Sa Nasa mga iyo? tatay ko po. Sa Cavite. Opo. I'm sure, diba, 3 anak nyo, 8 taon na kayo nagsasama. Opo. Baka kasi dala lang to ng init ng ulo eh. At sobrang selos mo, sobrang galit mo na nagsinungaling siya sa'yo kung ano-ano yung tumatakbo sa utak mo ngayon. Tama po. Pinakamaganda siguro mag-usap kayo ng maayos. Kung meron siyang dapat aminin sa'yo, aminin nyo. Ngayon, kung ikaw ay dapat kang ipag-sorry dahil napag-isipan mo siya ng masama, walang masama doon. Okay na po. Nagsosorry naman po ako sa kanya. Nung pinalayas mo siya 2 weeks ago, humingi ka na ba ng sorry? Opo. Kasi Madala na, po. Madala po. ano silang sabi niya? Galit po lagi siya kasi ang nangyayari po parang lagi ko siyang nasusumbatan. Inasabi ko yung mga hindi maganda sa kanya. Tapos nagagalit po siya sa akin. Kasi gusto ko lang kung maramdaman niya kung ano yung nararamdaman ko ngayon eh. Well, alam mo, you know what? I think you have to talk to your wife. Mag-usap kayo ng maayos. Mag-usap kayo ng masinsinan. Kasi feeling ko, wala ka pang dapat ikagalit, kuya. Itong lahat ng iniisip mo ngayon ay tamang hinala. 'Di ba? Wala pang pruweba. Wala pang katibayan, walang katunayan. Hahayaan mo bang masira yung relationship nyo ng asawa mo nang dahil lang sa paghihinala mo? Nagpakumbaba na nga Kahit po. pa nagpakumbaba ka, alam mo, para sa isang babae, lalo kung wala siyang ginagawang masama, at pagdudahan mo siya na nanlalalaki siya, masakit yon for her. So, dahil ikaw ang nagpalaya sa kanya, 'di ba? Opo. Ikaw naman ang may gusto magpalaya sa kanya. Kung gusto mo magkaayos kayo, kung kinakailangan sunduin mo siya at puntahan sa Quezon para lang sumama ulit sa'yo, gawin mo. Kaya ko naman Hindi ko po. siya kinakampihan eh. Pero tambayer, sa mga nakikinig sa atin ngayon, wala pa pong proof na lalaki itong asawa niya. Hindi mo pwedeng sabihin na porke pag may nag-text, nagmamadali, binubura agad, ng lalaki na. 'Di ba? Opo. Nakapagsinungaling ng 2 beses, ng lalaki na. Ganun na ba talaga ngayon? Kasi Yung- hindi naman po kasi maganda yung ganun eh. Hindi maganda yung ganun. Pero sabi ko nga sa'yo, kung kailangan nyo mag-usap, hindi pwedeng ganyan lang. Kung may kailangan siyang aminin, aminin na niya. Kung kailangan yung tapusin ng relasyon, tapusin niya. Kung gusto niya doon, kumikat na siya, hindi doon siya. Pag-usapan niyo yung para sa mga anak niyo kung hindi na kayo magbabalikan. Pero ayoko munang, ayoko munang isipin na doon kayo papunta sa hiwalayan. Ayoko naman din po kasi. Oo, kita mo? Kahit ikaw din, alam ko yan sa sarili mo, kaya ganyan ang tono ng boses mo ngayon. Dahil mas gusto mong maayos to. Apo. Diba? Gusto ko pong maayos. Baba natin yung pride natin. Binaba ko na po. Ibaba mo pa. Kung kinakailangan hanggang lupa yung pride mo o kainin mo para mawala, para magkaayos lang kayong dalawa, okay lang. Asawa mo yun, hindi yun ibang tao, kuya. Opo. Totoo naman po yan. Nanay yan ng mga anak mo. Yun nga po isa. Sa nakakama na loob. Sa titis. Hindi mo alam kung hugutan niya. Pinalayas mo yung tao, sinunod ka lang, lumayas. Ngayon, ikaw ang nagkakaganyan. Sunduin mo sa Quezon. Gusto ka bang sabihin sa kanya ngayon kung nakikinig siya? Meron po. Sige, kausapin mo. Sana nga nakikinig siya. Alam ko madalas yung radyo. Sana kung gising ka ngayon, paparinig ko sa kanila lahat na mahal kita. Kahit ano pa mangyari, paglalabang kita. Ganyan kita kamahal. Kahit gawin mo akong tanga. Mahal na mahal kita, mama. Sana narinig mo sinasabi ko. Yun lang po, Ate Chay. Yun lang po. Okay. I don't know, pero alam mo na sinabi mo yung katagang kahit pinagmumukha mo akong tanga, ipaglalabang kita, mahal na mahal pa rin kita. Nagkatinginan kami nung kasama ko dito, yung associate producer ko. Nainggit kami ng slight, pero naawa ako sa'yo. Ano ba ito? Ibig sabihin ba nito, you're saying na kahit meron siyang lalaki, Ay, hindi naman po. ilalaban mo siya? Hindi po ganun na ibig ko sabihin. Okay, sana na nga wag ganun, ha? Okay lang mahalin natin, yung mga kapartner natin. Pero pagka suktulang pinagmumukha tayong tanga, hindi tama yon na minamahal pa rin natin sila. Although,
Hindi naman natin matuturuan ang pakiramdam natin, di ba? Hindi natin matuturuan ang feelings natin, kung sino dapat mahalin nito, at kung kailan lang natin sila dapat mahalin. Wala kasing yung ibang nararamdaman, wala expiration date eh. Kahit gusto mo na mag-expired, ayaw matanggal, di ba? Once again, Kuya Jonathan, this is your wife we're talking about here. Tama? Asawa mo to. Hindi to basta girlfriend lang. Hindi to ibang tao. Wala pa tayong proof kung meron siyang ginagawang masama. Although, ayoko siyang kampihan din. Mali yung ginawa niyang magsinungaling sa'yo. Alright? Kapag nagkita kayo, yun agad ang itanong mo. Di gawain ng matinong asawa, yung magsinungaling na magpapaalam ka na matutulog ka sa mga kapatid mo pag tawag ka, wala ka doon. Tama? I mean, kung... Yun lang naman po yung kinagagalit ko sa kanya. Sana maayos. Baba mo yung pride mo. At once again, kung wala siyang ginagawang masama, masakit to para sa kanya. Babae rin ako eh. Minsan din akong pinag-isipan ng ganyan. Masakit talaga yan. Okay? So hanggat kaya nating ayusin natin. But if hindi na, wag nating pilitin. If para na lang sa mga bata, mag-usap pa rin kayo, okay? Thank you so much, Kuya Jonathan. Salamat sa pagtawag. Yan nga po si Kuya Jonathan, isang construction worker from San Mateo, Rizal. Suwabe ni Wency Cornejo on the side. Why not? Anyway, that is so hard. But please, sa lahat po ng mga naghihinala ngayon, kung yan ay paghihinala pa lang at wala pa naman kayong pruweba, matinding pruweba, matibay na katibayan na ang mga kapartner nyo ay nang lalaki o nang bababae, still, wala kayong karapatan para pagbintangan sila at talagang, di ba? Matching turo yan ng finger eh. Nilalako ako. Kung wala pa talaga matibay na katibayan, wag nating idiin. Okay, di ba? Meron yun yung sinasabi sa korte. You are innocent until proven guilty. Diba? Innocente pa yan. Kaya talaga basahin natin yung mga text para kay Kuya. Galing sa 2366, sabi ni... Tama ka, Ate siya. Kailangan muna niya ng pruweba bago siya maghinala sa asawa niya. Mag-usap muna sila para maintindihan nila ang isa't isa. From Jessica of Bulacan. Si Jessica naman ang antipolo. May mahal ako. Ay, teka, mamaya pa to. Sa final hour pa yan, ha? Saan inisip muna ni Kuya mga anak niya bago niya pinalayas ang asawa niya? From AJ Christef, Antipolo City. Ayan kayo eh. Mga minsan yung mga nagpapalayas kayo. Tapos, mamimiss nyo. Parehas kami ng asawa ng caller mo. Payo ko lang, humingi ka ng para ayos yan. From Jen of Calamba, Laguna. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng caller mo. Mahirap sa pakiramdam ang ganyan kahit pasabihin na kailangan ng relationship. Hindi maiwasan na kung ano-ano ang papasok sa isip naming mga lalaki. Pero siguro, kaya kami nag-iisip ng kung ano-ano ay dahil gamin yung mga iniisip naming ginagawa nila. Ay, true! Ang gulo pero sa tingin ko ito from Mark ng Nasugbu, Batangas. Okay, kung mahalaga ang tiwala sa relationship, kausapin mo siya kung talagang gusto mong magkaayos kayo. Tanggalin lahat ng tamang hinala. Kung mabigyan ng pagkakataon, ingatan ng relationship nyo at maging tapat sa bawat isa. Ay kayo. Kesa dyan sa tamang hinala, kayo nagfo-focus. Why don't you try na mag-focus na lang sa anak ninyo? From Malolos, Bulacan. Tama ang ginawa ng caller mo. Uy, parehas kami ng ugali kasi may asawa na siya, nagsisinungaling pa. At kung sino-sino pang nakaka-text, kahit na wala pang pruweba pero nagsinungaling pa rin siya, di naman tamang magsinungaling pag asawa na, di ba? Malay ba nung caller ano na ginagawa ng asawa niya? Ang alam na sa kapatid pero wala pala. Iba talagang may isip ng lalaki pag ganun. From Kim Balba, na Bangkoro sa Nicolas, Batangas. And, Kuya, selos lang yan. Ang pagmamahal dapat buong tiwala nyo sa isa't isa. From King Yase ng Pasig City. Ang pride daw parang underwear. Hindi, totoo yun. You know why, guys? Walang mangyayari kung mo ibababa. So, parang siya underwear. Diba? Tandaan nyo, ang pride ay parang underwear. Walang mangyayari yan, guys, kung di nyo ibababa. Push natin yan dyan. Anyway, 10:58 on the clock. Maraming salamat po sa mga nag-text sa 2366. Sa mga gusto mag-react for our third and final caller, type lang sa Caloocan City, 29 years old. Isang service crew sa burger stand. Si Althea. Hello? Hello. Hi, good evening.
Good evening po. Good evening, Althea. Are you some kind of Darna? Yeah. I know, right? Dadalhin kita sa aking palasyo. Becky! Ikaw ba'y pamintang buo o Becky talaga? Hindi naman. So, anong klase yung pananamit mo, panlalaki? Yeah. So, pamintang durog ang tawag dyan. Tama, no? Tama? Grabe Pero alam mo, parang ano ka, durog na durog. Kasi yung name mo, ginawa mo ng Althea eh. Wala lang, broken-hearted lang ako. Oy. So, yan ang isi-share mo. Yeah. Okay, sige. Althea, medyo linawan lang natin yung salita natin. Lapit tayo sa mouthpiece ng telepono para makapag-usap na tayo na maayos, ha? Saan ka nakikinig? Okay. Live stream or sa radyo? Real name ko? Saan ka nakikinig? Sa live stream or sa radyo? Sa radyo. Sa radyo. Matanong ko lang, Althea, ito ba totoong pangalan mo? Siyempre hindi. Ano yung totoo? Yung nasa birth certificate. Ay, tunay. Sherwin D. Boneo. Ganda-ganda nung Sherwin. Gusto mo, Sherwin na lang itawag ko sa'yo. Anong gusto mo itawag ko sa'yo? Sherwin or Althea? Althea. Sige, tawagin Mas kitang... kilala ko sa Althea eh. Tatawagin na lang kitang Thea. Yeah. Okay lang, salamat. Thea? Ganda, di ba? Thea. Okay. Althea, mag-share ka sa akin? Etong burger Yeah. stand na pinagtatrabahuhan, mahuhulaan ko kung ano, ha? Opo. Angel's Burger. Tungkol sa... Hindi, wait lang ate. Yung pinagtatrabahuhan mong burger stand, Angel's Burger? Hindi naman. Yung pang sarili lang namin. Sa inyo? Sariling negosyo namin. Okay. Ikaw mismo. Oo. Alright. Sige. Althea, makikinig ako sa'yo. Anong meron sa'yo? Tungkol po sa pag-ibig, about sa broken-hearted, about sa boyfriend ko po. Boyfriend mo. Gano'n na kayo katagal ng boyfriend mo? Last boyfriend ko, yung pang-10 kong boyfriend, 2 years po kami. Ganda mo dyan, no? Pang 10 boyfriend ka. Ganda mo lang eh. Oo. Gusto kitang bigyan naman si Gabong palakpakan dahil sa kagandahan mo. I love you, God, ha? Kagandahan mong nakasampung boyfriend ka. Yeah. Kinabog mo ko. Ako nakakaapat pa lang. Ikaw nakakasampu na. Tungkol po sa boyfriend ko po, Okay. the broken-hearted po ako. Kasi kay Ricky, about naman kay Ricky, last boyfriend ko, yung nag 2 years po kami. Ang saya po ng relasyon namin. Bali, mas bata po siya sa akin, si Ricky. Bali, 16 years old po siya. 4th year high school siya. Bali, matanda na ako. 28 po ako nung naging kami. Iba ka. Ang tawag dyan, pedophilia. Bantay bata, 163. Nakikinig sana. Huwag ka naman ganun. Kakaloka. Ano po siya sa akin. Jojowain mo, 16 years old lang at siya, hindi ka ba nakukonsensya, no? Parang Ako po kapatid. kasi siya. Alam Alam mo, mo naman ang taong nagmamahal. Walang pinipiling edad. ang taong nagmamahal, tama naman yon. Ang taong nagmamahal, walang pinipiling edad. Pero sana kahit papano, yung ganong 16 anyos. Bali, pinakilala niya po ako sa magulang niya. Ay, ang ganda mo talaga doon. Okay, sige, makikinig ako sa storya mo. Mukhang ayaw mong paawat. O, sige, kwento mo. Pinakilala niya ako sa magulang niya. Tapos, nagbibigay po ako ng mga pagkain pag nag-need dance contest po. Tapos, So, dancer pinakilala ko po siya? ng mga sapatos. Wait lang, dancer siya? Yeah, dancer siya ng Playboy, Solido Playboys. Taga Phase 1, bagong silang siya. Okay, tuloy mo. Malamang kilala na siya ng mga taga Phase 1, di ba? Laptas po sa SM Toyview. Okay, tuloy. Tapos yun, sa sobrang pagmamahal ko, hindi ko po akalain na may girlfriend pala na babae. Okay. Si Glenda. Wag na natin pangalanan. Ate, wait lang. Oo, nabigay mo na yung mga first name. Wag na natin bigyan ng surname, ha? Okay, tuloy. Kensya na, first time. Okay lang, tuloy. Bali, may girlfriend po siya, si Glenda. Tapos yung nalaman ko po yun, yung una ko po nakita sila parang na-shock ako. Hindi ko akalain na gagawin sa ni Ricky yun after 2 years. Sino na una sa inyo ni Glenda? Ako. Bakit Shout ako sa babae. Paano mo nalaman na ikaw ang nauna? Gaano na ba sila katagal ni Glenda? Kasi nung nagkakilala kami noon, hindi pa niya pa-girlfriend si Glenda. Bali, 4 months sila nung babae, 10 months naman kami ni Ricky. Ganun ang mga pagitan. Okay, tuloy.
Yun, umiiyak ako, shock ako nung nalaman kong nag-blenda sa buhay ko. Iyak-iyak po ako noon. Di naman ako nagpapakamatay dahil sa lalaki. Teka lang, matanong ko lang, kailan mo nalaman na may girlfriend pa pala siyang iba bukod sa'yo? Yung nakarang taon lang, 2011, October 11, 2011. Okay, tuloy. Yun nalaman ko yun, na-shock nga ako eh. Hindi ko akalain na gagawin pala sa akin ni Ricky Humamoy yun. Tapos yung nalaman ko, umiyak lang po ako, tapos uminom ng 8 gin. Oh, agad-agad, naka-8 gin. Tapos? Ano naman po ako, mga tropa ko. Buti nakakawalo ka na, alam mo pang 8 yun, no? Kasi Diyos ko, yung iba, talagang paglasing na, hindi na alam kung ilan ang nainom. Ikaw talagang 8 Talaga, gin. pagdating sa broken hearted, pag nabigo ka talaga, go, bye. Okay, Lahat tuloy. ng gagawin, hindi, kahit ano inumin gusto ko, wag lang magpakamatay dahil hindi ko gawain yun. Tayo sa ng buhay ko. Ganda ko eh. Dagdag lalaki eh. Oy, tama. Tapos? Ayun, after nag-break kami, after 2 months, nakahanap ako ng, gumala ako. Punta ako ng Glorieta para sa Tala. Doon ko naman nakilala si J. Marante. Teka lang naman, wag na natin bigyan ng mga apelido tong mga naging jowa mo at baka ayaw nila magpakilala. Sensya. Wag natin bigyan ng surname. Okay. Ilang buwan bago mo nakilala yung sumunod na boyfriend mo after ni Ricky? Si J. Marante. Dati ko rin siya boyfriend noong 1995. Teka lang. Bakit may mga year 1995 pa? Ano bang problema mo? Nakipagalikan po kasi si J. Marante sa ibang lalaki. Ibang bakla. Nahuli mo siya Sakit naman noon. Yung boyfriend? Binigay ko naman po kasi lahat eh. Wait lang Si Jmar? JM. Si JM, sino nauna? Si JM o si Ricky? Si Ricky, si Ricky. O teka lang, after ni Ricky, saka mo nakilala si JM. Correct. Ba't sabi mo 1995 naging boyfriend mo na si JM? Elementary. Naging kayo, tas naging kayo ulit. Hindi, kasi nung elementary, magkakilala lang kami. Dahil nung magkakilala lang kami nung elementary, nung 1995. Tapos, hindi, after that noon, mga 2004, hindi nakita kami ulit. Tapos, nagkita ulit kami nakarang taon. Parang destiny. Parang destiny ganun. Destiny, nakita ulit kayo ni JM finally. Baklang-bakla, no? Finally, nahanap ko yung first love ko na akala ko first love ko siya noon. Ang tanong dyan, paano ulit kayo nagkita? May dance contest din yan sa may Glorieta Park sa Tala. Kumontes po sila doon. Tapos, bumibili po ako ng soft drink sa burger. Pag ko sa likod ko, nandun pala, nandun si Jem, di ko akalain na magkikita kami after 5 years. Tapos? Ayun lang, naindog naman ang lola mo. Kasi ang laki ng pinagbago. Ang gwapo kasi niya eh. Akala ko kung ano yung malaki, mabuti na lang yung pinagbago ang malaki. Hindi ganda. Tapos yun, simula niya nagkuhaan kami ng number, text, hanggang sa naging kami. Ulit. Finally, kinikilig ako pag nakikita ko ngayon eh. Tapos? Tapos, nagkayaan ng tropa ko ng inuman kasama mga bading. Di sabi, bring your own jowa. Love it! Tandaan nyo, guys. Dapat, teka lang. Hoy, kumalma ka. Matuto kang tumigil pag may nagsasalita na. Ay, excited. Gusto ko yung pag may inuman, bring your own jowa. I love it! Kasi bring your own jowa eh. Sabi na yung tropa kong bakla. Okay, so sabi sa'yo, bring your own jowa. Tapos? Pagdating ko doon, 4 na bakla, 2 lalaki. Jowa ng tropa ko. Yung napainom, hinalikan niya yung boyfriend ko si JM sa harap-harapan ko. Di na-shock ako. Di ang ginawa ko, nag-walkout ako sa inuman, inaway ko lahat ng mga taong nakikita ko sa paligid. Tapos binato ko yung bahay ng kapitbahay ng tropa kong bakla. Bakit dinamay mo ng dinamay kung sino-sino mga tao? Idamay. Kasi wala, parapang ko, inalikan ng kaibigan ko.
Teka lang, as in, ano ba to? Dare ba to? Nagto-truth or consequence ba kayo? Ba't hinalikan bigla? Ewan ko sa kanya. Basta ako, hindi naman ako nangaagaw eh. Ako nga inaagawan ng mga tropa kong bakla eh. Lagi Hindi ka- naman ako ganun kaganda. Tama lang. Marunong na naman ako magluto. Oy, may pinapatanong dito, yung sa Twitter ng tambayan, si Mary Ann Gudoy, ang tanong niya, sino daw ang kamukha mong artista at nakasampung Sino boyfriend? kamukha akong artista? Oo, nakasampung boyfriend ka eh. Idol ko, Catherine Bernardo. Ay, Catherine Bernardo! Kamukha ng boyfriend ko si Daniel Padilla. Talaga? Idol ko kasi yan. Pati ikaw. Kaya tambayan. Uy, salamat naman kung gano'n. Ngayon, ano Napakaganda mo. Ngiti mo pa nga alam eh. Uy, Napakaganda mo. Ang tamis-tamis. Uy, lumalabo yung yung boses mo. Huwag ka masyadong ma-excite. Excited lang po ako eh. Okay, ngayon, ano problema mo ngayong, eto na nga, nahuli mo, naghahalikan yung kaibigan. Bali, ginawa ko, sinampal ko po yung lalaki, tapos pinauwi ko po siya ng Pampanga. Para doon na lang po siya magtrabaho. Eh, ang gusto ko mangyari, magte-text po kami. Eh, kaso minsan lang po siya magte-text. Siguro busy sa trabaho niya. Kaya gusto ko makahanap ng kapalit niya dahil hindi ko na wala kaming formal break. Tuloy mo. Wala kasi kami formal break. Bali, ang gusto ko, pa nag-text po siya sa akin, sabihin niya na yung totoo na wala na kami. Para marami naman ang kapila dyan eh. 6 pa nga nakapila ngayon. Tinetext na ako eh. Tapos? Eh, di lang ako makalandi. Kasi mahal ko pa nga siya hanggang ngayon eh. Kasi kala ko siya na ipapalit sa buhay ko kay Ricky. Oo. Eh, ngayon, pag nakikita ko po yung litrato niya, umiiyak po ako. Kasi naalala ko yung kataksilan niya, ginawa niya sa akin eh. Kasi yung hindi ko akalain na gagawin niya po sa akin yung panloloko niya. Binigay ko naman po lahat. Sensya na po kasi Hindi, okay lang, tuloy mo. mahal ko po si JM eh. Akala ko siya na magbibigay ng kulay na pinunan na ni Ricky noon. Yun lang. Tapos gusto ko sanang masabi ko sa kanya na mahal ko siya. Kung talagang ayaw niya na po sa akin, okay lang. At dami naman lalaki dyan. May 6 pa nga nakapila. Gusto mo banggitin ko mga pangalan nila. Hindi, okay na kahit wag na. Gusto mo si Warren. Hindi, okay na. Si Mark Hindi, Kenneth. oy, kumalma ka, okay na. Sorry. Ikaw nang maraming lalaki, okay lang. Pasensya na. Okay lang po ako. Eh, gusto ko naman sabihan sa kanya na text niya na lang ako kung ayaw niya na po sa akin para hindi na po ako umasa. Kailan mo nahuli yung kaibigan mo at boyfriend mo na naghahalikan? Nakarambuan lang po. Tapos, May 28. pinauwi mo siya ng Pampanga, di ba? Pinawi ko na po siya kinabukasan noon. Tapos, hindi na siya nagpaparamdam sa'yo ngayon. Hindi na, minsan na po siya magparamdam ng text. Pero puro coach. Okay. Yung coach na binibigay niya parang may pahiwating na broken. Parang nakikipag-break po siya pero wala naman po siya sinasabi. Okay, Althea? Ha? Hindi pa ba sapat na basehan na nahuli mo siya nakikipaghalikan sa kaibigan mo para iwanan mo yung lalaking yon? Sabi mo meron Ano namang po? 6 na lalaking nakareserba. O ba't di mo na lang iwan to? Niloloko ka. Eh, ngayon nga, alam ko na po na gano'n nangyari. Yung mga lalaki nakareserba, kinikilala ko na para hindi naman ako masaktan na ulit. Okay. So, paano kita Kaya nanipili na rin ako sa kanilang 6. Taray, parang contest lang ang pag-ibig, Siyempre, dapat lang. Ako, mawawala ng lalaki. Taga nila sa bato nila. Althea? Maganda si Althea. Maganda, itaga sa bato, maganda si Althea. Correct. Kamukha pa naman ako ni Catherine Bernardo sa personal. Althea, wag na natin ulitin at baka masuka yung mga fans niya. Ha? Sabi ko, wag mo nang ulit-ulitin na kamukha mo si Catherine Bernardo kasi maswerte ka na. Salamat. Eto, Althea, may sasabihin ako sa'yo, makinig ka maigi. Don't butt in. Don't butt in, makinig ka. Yes. Alright. Gawin natin seryoso to. Kasi naiyak ka kanina. Ibig sabihin, nasaktan ka Yes, talaga na. doon. Okay? Okay. Oo. Hindi na nagpaparamdam yung lalaki. Ano pa ba yun?
6 nagpaparamdam. Ibig sabihin, baka nga ayaw na niya. Isa pa, bakit ka naman makikipagrelasyon sa lalaking walang respeto sa'yo, kaibigan mo pa ang hinalikan, sa harap mo pa? Opo. 'Di ba? So, wag na lang. Oo, tsaka Okay. 'di ba, nangyari to May 28 lang, tapos ngayon may 6 na lalaki nakareserba, maghahanap ka na ng bagong sakit ng ulo, sakit ng katawan, sakit ng bulsa. Wag na muna. Ay, pero ano naman, sa 6 na friend na po kami, pero may napipili na po ako isa. Hindi mo, naman alam mo, po Althea, I madali. don't think Na? I don't think na ready ka na sa panibagong relasyon. Hindi sunggab lang ng sunggab pag may lalaki dyan. Pwede na, kasi ganito lang talaga ako may edad eh. Pokpok dito, pokpok doon. Uy, yung nag-aano daw. Kasi di ba pag karpintero, yan yun eh. Wag mo na ulitin yun ah. Opo. Ngayon ganito. Makinig ka sa akin mabuti bago ko ibaba ang telepono, ha? Pero may request din akong kanta. Oo, bago ka mag-request. Ko yun eh. Oo, bago ka mag-request ng kanta, Althea, gusto kong kumalma ka muna at pakinggan mo yung Sige po, sasabihin ko, ha? salamat. Oo, nakakatuwa kang bakla ka. Kasi kahit may problema ka, Salamat. you parang nagsasmile ka na lang. Alam mo yung dinadaan mo sa tawa lahat. Oo, makakahanap ka ba ng ibang lalaki? Pero wag na muna ngayon, pahinga muna tayo. Okay. Ha, di ba? Mas sabi mo nga maganda Gusto ko si... lang naman kasi Wait lang, makinig ka. maging sa'yo eh. Hindi, pwede ka maging... Dumating yung birthday ko ngayon. Kailan birthday mo? Magkaroon ng boyfriend. Alam mo, ang wish mo sa Sa birthday mo. July 3 na birthday ko. Oo, ganito. Alam mo, pwede ka maging masaya sa birthday mo kahit wala kang lalaki sa buhay mo. Talaga? Paano? Sa mga kaibigan? Oo naman, sa pamilya. 'Di ba? Pamilya, okay lang. Tandaan mo to. Sa ating mga... Sabi mo kanina, maganda ka. Itaga mo yan sa bato. Kung maganda ka, hindi ka magmamadali. Tama. 'Di ba? Itaga sa bato, maganda si Althea. Ngayon, kung maganda ka talaga, Althea. Bernardo. Althea, makinig ka! Oh, excited lang ako. Ewan ko sa'yo! Kakabaliw ka! Joke. Okay. Bago natin tapusin ang usapang ito, gusto ko sabihin sa'yo na nag-enjoy ako at ang mga tambayers nating nakikinig ay ibaba ang telepono. Gusto hanggang mamaya alauna kausap kita, pero hindi pwede yon. So, gusto kong sabihin sa'yo na you don't need someone to be happy. Kasi, hindi lang naman lalaki o love life ang kukumpleto sa buhay mo. Okay? Okay? Huwag mong iasa sa lalaki ang kaligayahan mo. O huwag mong iasa sa ibang tao ang kaligayahan mo. Siguro. Itaga mo rin yan sa bato, yung masabi. Salamat. Thank you so much, Althea. May kanta po, team song. Anong theme song? Request ko lang. Ano request mo? Nothing gonna stop us now. Nothing gonna stop us now. Nawalan lang ng S, guys. Pero nothing's gonna stop us now yan. Okay, sige. Yan ang po Salamat. team song ko po sa kahit sa FB po. Salamat. Salamat, Althea. Yan nga po si Althea ang nakakabaliw pero ang sarap kausap. O, tignan mo. O, palit na lang kayo ng caller mo, Ate Cha. Ang caller ta siya DJ. Ayaw kapag salitain eh. From Yen Kativo. Kilalanin muna na mabuti bago sunggaban ang landi ng caller mo. Ang lalaki from Karen. Eto pa, sabi dito, laugh trip ang caller ni Chacha from Kim Reynald Bunyi. At least, di ba, mabigat yung dalawang unang caller na enjoy kayo ng slide kahit papano. Lap trip talaga, Cha. Kasi yun ang spelling dito. Lap trip ang magiging caller mo. 8 Jean, 1995. 10 naging jowaers. Siya na. Ganda niya. Plus, Catherine Bernardo pa ang kamuka. At hindi nga. Yan ang sabi ni Kyle Ambat. Katawa yung bakla. May date at nagne-name drop pa ng mga magiging lalaki sa buhay niya. Sabi yan ni Adeline Enciso. Eto naman sa 2366, ang daming nagre-react at ang daming mainit ang ulo. Meron pa dito nagsabi, ibigay daw sa akin ang address ng Beking yun. Pupunta niya kung ma-arte daw si bakla. Parang size 12 daw ang bewang. Napakasaya ng buhay. Pag-ibibang ka lang, enjoy. Ikaw na nga, from Tropang Polar. Kawawa naman si bakla. Wag nating husgahan kasi nagmahal lang yung tao. Proud na proud ang caller mo. Naka-look-alike niya si Catherine Bernardo from Lian of Taguig. Sino ba naman ang hindi mapaproud? Kamukha mo kay gandang bata. Eto, para kay Althea at sa lahat ng mga tao ngayon na nagmamadali na magka-love life, ang ganda nitong sinend na to ni Joey Alexis of Cubao. Relationships must be chosen wisely. It's better to be lonely than to be in a bad company. There's no need to rush. If something's meant to be, it will happen at the right time with the right person for the best reason.
Fall in love when you're ready, not when you're lonely. Ganda, diba? Totoo yun. Hoy. Naku, Althea, just move on. Sabi mo nga marami kang reserba, di ba? Walang kwenta mga ganating tao. Wake up. Di pa nagkakaubusan ng lalaki. From Tonette and Emmy of Hagonoy, Bulacan. And, sana? Oh, ito. Siya na maganda. Nahiya naman ako sa kanya. Life goes on, te. Mga ibigin mo. Baka sakaling mahanap mo ang hinahanap mo. Ayan tayo, bayot. Darna! Anyway, in fairness, kinabog ng caller mo ang lahat ng pwedeng kabugin. Bonggang sudden change of mood. Nagising ang katawang lupa kung Anton kanina. Daig mo pa ako, ate. From Roda of Valenzuela. So let's get another caller. Let's see kung masisingit natin siya. Tingnan na. Hindi na tayo makakakuha. Sa bagay, nag-enjoy na kayo kay Althea. Tama na yon. Mag-text na lang kayo sa 2366 dahil pipili ako ng lahat na basahin ko mamaya. Kung gusto nyo mag-share kung anong meron, yung final hour po natin ay ilalaan na natin para sa mga gustong mag-share na hindi makakasalan. Ito na nga po ang anong meron through text. So mag-text kayo, tambayan space. Kung anong meron sa inyo, name and location, ipadala po yan sa 2366. 3 minutes before 12 midnight. Sa mga gusto magpadala ng reaksyon, pwede sa twitter.com/tambayan119, facebook.com/tambayan119 official. Let's do this, Tambayer!